Ilang sandali pa, nakatayo si Jinwoo sa harap ng Clan Master, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa isang formal at magalang na pagbati. Napakatagal na nga, Lolo, umaasa akong naging maayos ang inyong kalusugan. Nag-alok ang Clan Master ng isang banayad ng ngiti, ngunit isang kislap ng pagsisi ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang mahal kong apo ay naglaho ng hindi man lang nagpaalam. Paano namang magiging maayos ang matandang ito? Si Jinwoo naganap, na hindi natitinag ay simpleng sumagot, "Bueno, narito na ako ngayon." Hindi pa huli ang lahat para iulat ang kailangang sabihin. Hindi ba kayo sasang-ayon, Lolo? Humigop ng mabagal ng tsaa ang Clan Master, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Jinwoo bago siya nagsalita, ginagamit pa rin ang ganoong kawalang galang na tono sa matandang ito. Nagkibit-balikat lang si Jinwoo, "Sinasabi ko lang sa inyo ang totoo." Ibinaba ng Clan Master ang kanyang tasa, naging seryoso ang kanyang boses. Ngunit batid mo ba na sa mundong ito ay marami ang kulang sa lakas ng loob na sabihin man lang ang katotohanan? Bukod pa rito, tila ang paglalakbay mong ito ay nagbigay sa iyo ng isang medyo makabuluhang pagkakataon. Ang aura na taglay mo ngayon ay lubhang naiiba kaysa dati. Nag-alok si Jinwoo ng isang bahagyang ngiti, inaamin ito ng malaya. Opo, sa palagay ko ang swerte ko ay hindi naman naging masyadong masama. Ang tingin ng Clan Master ay tumalas, humihiwa ng diretsyo sa puso ng usapin. Kaya naman, balak mo pa rin bang iwan ang pamilya para ipagpatuloy ang tinatawag mong paghahanap sa landas ng martial arts? Nang walang sandaling pag-aalinlangan, tumayo si Jinwoo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa paninindigan. Walang para sa akin kung mananatili sa nakakasikal na holang ito. Ang boses ng Clan Master ay naging parang bakal. Ngunit ito ang iyong tahanan. Agad na sumagot si Jinwoo. Dahil lamang ito ang aking tahanan ay hindi nangangahulugang kailangan kong igapos ang aking sarili rito habang buhay. Hindi ba't laging may mga pumipili na gumawa ng sarili nilang landas? Ang ekspresyon ng Clan Master ay naging mas lalong seryoso. Binigkas niya ang bawat salita ng may nakakanginig na tindi. Ngunit ikaw ay iba, isang ngisi ang naglaro sa mga labi ni Jinwoo. Dahil sa kapangyarihang mayroon ako ngayon, hindi ba tama? Ang dating ako ba ay mangangahas na tumayo rito at suwiin ang dakilang patriarch ng ganito? Maging tapat tayo. Ang tanging dahilan kung bakit kayo interesado sa akin ngayon ay dahil nakikita ninyong may halaga ako na maaari ninyong pakanabangan. Hindi kumurap ang Clan Master. Inamin ang katotohanan ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko iyan itatangi, ngunit ang matandang ito ay tunay na nagnanais na manatili ka. Sumagot si Jinwoo nang wala kundi isang malamig na tawang walang laman. Nagpapasalamat ako sa damdamin, Lolo, ngunit hindi ako naniniwalang espesyal ako gaya ng ipinapakita ninyo. Ang ngiti ay naglaho sa mukha ng Clan Master. Kung magsisinungaling ka, gawin mo man lang itong kapanipaniwala. Mahal kong apo, inakala mo ba talagang maniniwala ang matandang ito sa ganoong bagay? Sumagot si Jinwoo ng seryoso, akala ko ay may maliit na pagkakataon. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tingin ng Clan Master ay naging malayo at malalim, lumulubog sa isang hindi maarok na kalaliman ng pag-iisip. Maaari kayang ang mahabang pagkakakulong ng batang ito ay isang napakahusay na pagkona. Isang kalkuladong galaw upang bigyan siya ng lehitimong dahilan para lisanin ang ari-arian ng Angkang Chiyo. Kung iisipin, sa pagtingin sa kanyang mga kamakailang aksyon, malaki ang posibilidad na ang lahat ay nangyari ayon sa kanyang plano. Ang boses ng Clan Head ay mababa at paos. Sagutin mo ako ng tapat. Iniiwan mo ang angkan, isang lugar na naglatag ng gintong landas para sa iyo. Ano ang kahulugan nito? Ang mamuhay ng komportable rito bilang buntot ng isang dragon sa ilalim ng proteksyon ng angkan. Hindi pa ba yun sapat para masiyahan ka? Ang mga labi ni Jinwoo ay kumerba sa isang bahagyang ngisi. Isang dragon. Kinilala ng Clan Head ang pagiging kakatwa ng kanyang sariling mga salita. Tama ka, marahil ang tawagin kang dragon ay hindi akma. Kung gayon, bakit hindi maging isang dragon sa sarili mong sikap? Sumagot si Jinwoo ng casual. Hindi ko. Iyon responsibilidad. Iyon ay tungkulin para sa aking iba pang mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay napunta sa kanyang tsaa, ang kanyang tono ay ganap na kalmado. Hindi ba dumadaloy ang dugo ng Angkang Chiyo sa iyong mga ugat? Dumadaloy, pero kalahati lang. Hindi ba't ang paineng tulad niyan ay dapat pasanin ng mga may purong dugo? Mayroon ka lamang kalahati ng aming dugo. Pagkatapos ng lahat, tanong ng Clan Head ng direkta. Plano mo bang umalis at hindi na bumalik? Sumagot siya, hindi naman eksakto. Hindi ko pa napag-isipan ng ganoon kalayo.
Ang boses ng clan head ay lumambot na tila gumagawa ng huling pakiusap. Kung ganoon, manatili ka man lang para sa iyong birthday banquet bago ka umalis. Ngunit hanggang doon, bisitahin mo man lang ang matandang ito para makipag-usap paminsan-minsan. Hindi mo tatanggihan ang ganoong kaliit na hiling. Di ba? Ang sagot ni Jinwoo ay maikli. Magagawa ko iyan. Ang clan head ay nag-alok ng isang bahagyang, medyo kontentong ngiti. Napakabuti. Maaari ka nang umalis. Alam kong sabik ka nang lumabas. Tumayo si Jinwoo at pinagdikit ang kanyang mga kamay sa isang formal na galaw. Kung gayon ay aalis na ako. Ang kanyang figure ay naglaho habang ang pinto ay sumara. Lumingon ang clan head sa kanyang pinagkakatiwalaang attendant. Sabihin mo sa akin ang pagiging mapanghimagsik niyang iyon. Sa tingin mo ba ay nakuha niya iyon mula sa dugong chiyek o mula sa kabilang panig? Sumagot ang attendant ng may paggalang. Panginoon, ang young master ay nagbago ng husto sa loob ng maikling panahon. Ang kanyang kasalukuyang aura ay tila kapantay lamang ng isang miyembro ng sangay na pamilya, ngunit hindi natin mapanghuhusgahan ang kanyang tunay na kapangyarihan batay lamang doon. Bumulong ang clan head, ang kanyang tingin ay nawala sa kalayuan. Sayang, isang napakalaking panganghinayang. Kung ang batang iyon ay nasa ating panig, ang angkang Chiyo ay maaari sanang tunay na umakyat at maging isang dragon. Samantala, si Jinwoo at ang kanyang itim na pusa ay bumalik sa kanyang personal na courtyard. Sa sandaling makita siya nila, nagmadali sina Yun at Jung Maong para batiin siya. Sabay nilang itinanong, "Young Master, nagbalik na kayo. Ang pakikipagkita niyo sa Patriarch. Naging maayos ba ang lahat?" Bumulong si Yun, "Young Master, tila pinanatili kayo ng Supreme Villa Master ng medyo matagal." Umiling lang ang Kijet, iwinawagayway ito na tila hindi naman malaking bagay. Hindi naman, hindi ganoon. Habang pabalik ako, hinarang ako ni Lady Mong at hindi tumitigil sa kadadaldaw. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako nahuli ng kaunti. Nanlaki ang mga mata ni Yun. "Lady Mong, kamo, huwag mong sabihing may nangyari bang masama." Walang ganoon." Sumagot siya, ang kanyang tono ay ganap na walang bahala. Halos wala akong nasabi bago ninakaw ni Hako ang buong atensyon niya. Si Mong ay sadyang baliw sa hayop na iyon. Tuloy-tuloy lang siya sa pagyayabang tungkol sa lahat ng masasarap na bagay na ipinapakain niya rito. Mga piling hiwa ng karne, pagkatapos ay baboy at baka, at pati na rin sariwang isda. Aaminin ko, minsan ang hayop na iyon ay nakakagulat na kapakipakinabang, bulong niya, tinatapik ang kanyang walang lamang tiyan. "Sige, oras na para punuin muna ang aking bituka. Yun, sabihan mo ang head cook na maghanda ng isang malaking piging." "Opo, young master." Agad-agad, sa sandaling mawala si Yun sa paningin, nagpakawala ng isang pagod na buntong hininga ang Kijet. "Ang gusto ko lang ay kaunting katahimikan at kapayapaan. Sobra ba yun para hilingin?" Samantala, sa harap ng malalaking gate ng Shea Family Villa, dalawang figure, isang lalaki at isang babae, ang lumitaw sa katahimikan, ang kanilang mga tingin ay nakatitig sa kahangahangang plate sa itaas. Ang batang babae, si Pangnayan, ay bumulong ng may pagkamangha. Kaya, ito ang Shea Family Villa sa kalaliman ng ari-arian. Biglang nangilabot si Jinwoo habang isang masamang pangitain ang gumagapang sa kanyang iniisip. "Lintik, bakit hindi tumitigil sa pagtibok ang mga mata ko? May masama akong nararamdaman na may gulo na namumuong parating." Tahimik niyang ikinuyom ang kanyang kamao, nag-iisip kung ang isang lugar na may ganitong katayuan ay tatanggap man lang ng mga hindi imbitadong bisita tulad ni Baek Sangjang. Isang hakbang sa unahan niya, napansin nito ang kanyang pag-aalinlangan, at lumingon pabalik para mag-alok ng isang nagpapatibay na salita. "Sangjang, simulain niya sa mababang boses ang pagdating ng napakabigla ng walang anumang paunang abiso. Hindi ba ito ay napakabastos sa atin? Ang boses ng gwardya ay matatag. Huwag mag-alala, aking lady. Narito tayo para magbayad ng utang sa pagliligtas ng buhay, na siyang pinakamataas na karangalan. Hindi nila posibleng itaboy tayo." Kasabay niyon, si Sangjang ay dumiretso sa gatekeeper ng pamilya Shea mula sa, "Naparito kami upang humiling ng audience kay Young Master Jinwoo. Maaari po ba ninyong ayanunsyo ang aming pagdating?" Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ng gatekeeper sa gulat habang nauuto siya. Ang pamilyang Pang. Napalunok siya ng malalim, ang kanyang isip ay naguguluhan. "Diyos ko, bakit ang isang taong may ganoon kataas na katayuan ay pupunta sa isang liblib na lugar na tulad nito?" Sa madaling panahon, isang maayos na nakadamit na young master ang lumabas mula sa villa,
nagmamadaling pinagdikit ang kanyang mga kamay at bumabati. Well, kung hindi ba naman ang tanyag na binibini, napakatagal na rin. Ano ang dahilan ng inyong pagbisita sa aming Abangshey Family Villa? Sumagot si Pangnayan ng may kapanatagan. Naparito ako upang makita si Young Master Jinwoo. Detalyadong sinabi ni Baek Sangjiang ang kanyang tono na puno ng paggalang. Si Young Master Jinwoo ang dakilang tagapagligtas na nagligtas sa buhay ng aming ladi. Ginawa namin ang paglalakbay na ito partikular upang ipahayag ang aming malalim na pasasalamat. Posible ba para sa amin na makatagpo ang aming tagapagligtas? Sa pagbanggit ng pangalan ni Jinwoo, ang ngiti ng host ay naging matigas at isang selosong kaisipan ang umalangaw-ngaw sa isipan ng mga miyembro ng pamilyang Shea. Muli, ang lalaking iyon. Agad niyang ikinubli ang kanyang inis at nagpilit ng isang ngiti sa sandaling iyon. Sa kanyang pribadong looban, naramdaman ni Jinwoo ang isang malamig na kilabot sa kanyang likuran. Ang pakiramdam na ito, sa loob-loob niya, sa wakas ay narito na ang unos. At gaya ng isinisigaw ng kanyang kutob, isang prosesyon ng mga hindi inanyayahang panauhin ang papalapit. Sa isang tingin pa lang sa mukha ng batang Panginoon na iyon, alam ko na ang lahat. Ang lahat ng kanyang mga balak, ang lahat ng kanyang pang-uusisa tungkol sa relasyon namin ni Lady Pang, ay nakasulat na sa kanyang mukha. Pinutol ng malinaw na tinig ng dalaga ang katahimikan. Ako si Pangnayan, at naparito ako ngayon upang ipahayag ang aking tapat na pasasalamat sa aking tagapagligtas. Hindi ko nagawang makaganti ng maayos sa pagliligtas mo sa aking buhay noon, at mabigat ang aking loob dahil sa utang na loob na ito, kaya naman naparito ako ng biglaan. Sumagot ako, aking binibini at nakatatanda, kapwa kayo naglakbay ng malayo. Tuloy po kayo sa aking abang tahanan para magtiya. Simple lamang ang aking matutuluyan, sana ay hindi nyo pagtawanan. Ngumiti ng bahagya si Pangnayan bilang tugon. Batang Panginoon, napakarendang mo naman. Ang lugar na ito ay payapa at mainit sa pakiramdam. Para sa akin ay napakaganda nito. Biglang lumingon si Baang Jian. Ang kanyang tono ay walang kinikilingan. Batang Panginoong Jinlong, salamat sa paggabay sa amin, ngunit maaari ka nang umalis. Sumama ang mukha ni Jin Long at bumulyaw, ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ba ako pinapayagang makinig? Kalmadong sumagot si Baang Jian, ang aming diskusyon kay Batang Panginoong Jinwoo ay malamang na kumain ng mahabang oras. Nangutya si Jinlong, sige, papupuntahin ko ang aking mga tauhan para imbitahan kayong lahat sa aking mansyon mamaya. Tutal, kayo ay mga iginagalang na panauhin. Hindi ko hahayaang magdusa kayo sa ganitong klase ng lugar. Kung gayon, nagpapasalamat kami sa iyong mabuting intensyon, maikling sagot ni Basyang Jian. Sa sandaling tumalikod sila, nang gagalaiting ibinulong ni Jinlong sa kanyang tauhan habang nagtatadyas ang mga ngipin, makinig ka. Gusto kong alamin mo agad kung anong koneksyon mayroon ang kulisap na iyon sa angkan ng Pang sa Hebei. Kilos na, nang inig ang tauhan, pero Batang Panginoon, baka ito ay, kasama niya si Bai Zhangjian, isa sa mga pinakamahusay na bihasa mula sa angkan ng Hebei. Nag-apoy ang mga mata ni Jinlong sa galit at sumigaw, ikaw na walang kwentang basura. Isang simpleng gawain lang hindi mo pa kaya. Namutla sa takot ang tauhan. Hindi po, sir, kaya ko po, nauutol niyang sabi. Sumanghal lang si Jinlong, ang kanyang isip ay mabilis nang nagkakalkula. Ang angkan ng Pang ay kilala sa paggawa ng mga pambihirang mandirigma. Kung magagawang gamitin ng angkan ng Sheik ang kanilang lakas, hindi ba't ang titulo bilang numero 1 pamilya sa ilalim ng langit ay abot kamay na niya? Sa isiping iyon, ang kanyang mga mata ay napako sa papalayong likuran ni Pangnayan, isang perpektong pyesa, at hindi masamang pagpipilian bilang asawa. Sa loob ng bahay, habang nagchitsaa, si Pangnayan ang unang nagsalita. Nais ko sanang maging tahimik lang ang aking pagbisita. Hindi ko akalain na magdudulot ito ng ganitong kaguluhan. Ibinaba ko ang aking tasa. Casual na nagsalita, nagulat lang ng bahagya si Jinlong. Iyon lang iyon, walang seryosong nangyari. Isang kislap ng paghanga ang dumaan sa mga mata ni Baang Jian. Naisip niya sa sarili, ang binatang ito ay nagtataglay ng pambihirang aura, hinding-hindi katulad ng ibang tinatawag na mga henyo ng kanyang henerasyon. Ang maharap sa isang walang katulad na kagandahang tulad ng kanyang binibini sa kanyang edad at manatiling kalmado na parang payapang lawa ay tunay na kahanga-hanga. Isang ganap na kabaligtaran kay Jinlong na hindi maitago ang kanyang mga intensyon kahit isang segundo. Maya-maya pa, namula ang mga pisngi ni Pangnayan. Sandali lang, mayroon pa palang isa.
Tanggapin mo sana ang munting reg-along ito bilang tanda ng aking tapat na pasasalamat. Hindi ako mapakali dahil sa bigat ng utang na loob sa pagliligtas mo sa aking buhay. Ang medalyong ito ay katulad ng daladala ko. Kapag nasa iyo ito, mabibigyan ka ng hindi mabilang na espesyal na pribilehiyo. May kasama pa itong malaking tulong pinansyal. Nang marinig ito, halatang nagulat si Jinwoo. Agad niyang ikanaway ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi, sinabing ang regalo ay napakabigat. Ngumiti lamang si Baang Jian, ang kanyang tono ay matatag. Kumpara sa buhay ng aking binibini, ano ang halaga ng isang makamundong kagamitan? Kung tatanggi ka, natatakot ako na ang aking binibini ay matigas na tatangjing umalis sa kahit saan. Napakatindi ng kanyang paninindigan. Nang marinig ito, nakahinga na lang ng malalim si Jinwoo. Sige na nga, kung ganoon, tatanggapin ko na ito.